Hello mga katol, good morning! Yan na nga ang sinasabi ko sa inyo mga katol, na kapag ka may bisyo kang binuksan sa iyong katawan, ay maaari ka na talaga ng tuluyan. Ay pagmulat pa lang ng iyong mata ay doon ang punta mo. Ay kagaya nga ng nangyayari sa aking buhay ngayon. Ay pagkabangon nga sa higaan ay inamoy-amoy agad ang mga isda. At naamoy ko nga ang amoy imbornal na sila. Kaya nga ang isang garapon ay dinala ko kaagad sa lababo ang kanilang emergency room. At nilipat ko kaagad ang isda sa tabo na galing sa gripo ang tubig. Na ako ay nakalimot, winter season pa lang ngayon mga katol. At bigla akong kinabog, natulala. At napaisip na kung bakit biglang nagmukhang kikiam ang isda ko. Bigla siyang nanigas, lumubog, at di na gumalaw mga katol. Kaya dali-dali ko siyang sinisid at pilit kong sinusurvive na mabuhay mga katol. Inalug-alug ko pa nga siya mga katol at baka sakaling nakatulog lang. At dahil nga sa sobrang panik ko ay binalik ko siya sa imbornal na tubig niya. Wala, hoy. Gising. Hoy. Wala. Hoy. Wala lang namatay ang beta ko. At maya-maya pa bigla siyang gumalaw at pumilwag-pilwag ng bahagya na tila ba'y nag-aagaw buhay na. Sa pagkakataon nga ito ay ako'y nagsisisi sa aking mga ginawa mga katol. Naakala ko'y mapapasaya ko ang aking mga isda dahil lilinisan ko ang mga lalagyan nila. Ay anak ng tipaklong, mapapabilis pa lalo pala ang buhay nila. Ngayon ko napagtanto na ang hirap palang isurvive ng isda mga katol. Sa ganitong sitwasyon na parang nalulunod na ang isda mga katol ay hindi ko sila magagawang i-mouth-to-mouth respiratory system. Abay kung susubukan ko iyon ay baka tuluyan ko silang malunok mga katol. Hoy, gising. Na. At makatingala na nga lang ang aking isda mga katol na tila nananalangin na kung bakit sa dami ng pwedeng bumili sa kanya ay sa kagaya ko pa siya napunta. At dahil nga wala akong magawa para makasurvive siya mga katol ay moral support na lang ang aking ginagawa. Kinakausap ko na lang siya na wag muna siyang mawawala at wala pa akong pinamama ng pangalan sa kanya. At makamalaki ang nagawa ng aking moral support sa kanya mga katol sapagkat siya medyo gumalaw-galaw na at nagpapakatibay upang mabuhay muli at para mabigyan ko na siya ng pangalan. At dahil nagkasundo kami mabubuhay siya, pag binigyan ko siya ng pangalan ay papangalanan ko na agad siya ng Tina. Tina pa ang kanyang pangalan mga katol sa ngayon. At siya ay nagpapakabuhay na. At dahil sa nagustuhan niya ang binigay kong pangalan na Tina, sa kanya ay nagpakabuhay talaga siya. Siya ay sumigla ng bahagya at ibinalik ko sa malinis na lalagyan at tubig mga katol. At ngayon nga mga katol, ay sa pagkakataon na iyan ay ako ay panatag na dahil gumagalaw na talaga si Tina pa. Ayan, lumalangoy-langoy na siya mga katol at tila, ayun, pabagsak na uli mga katol. Ayun, nag-survive na ulit. Tapos maya-maya ay matutulala at lulutang-lutang at babagsak na uli mga katol. Pero buhay siya mga katol. Pero sa pagkakataon na ito ay nadagdagan ng talent niya sa pag-swimming mga katol. Nakakapag-swimming siya pabaliktad, reverse, and yun, pababa. Kung minsan ay sa palagay ko ay kinukuha na naman siya ni San Pedro ay inaalog ko ang kanyang lalagyan upang mabuhay muli at umakyat sa tubig at yun, bumaba ulit at umakyat uli. Parang kinukuha talaga ni San Pedro mga katol. Kaya ito naman mga katol ay another day, another check na ulit sa aking mga isda mga katol. At anak ng tipak ng mga katol, may napansin na naman ako mga katol. Agang-aga ay magandang balita ba ito? Ay hindi nga magandang gising ko ito mga katol dahil sapagkat si Tina pa ay natuluyan na nga ngayon mga katol. Napakalungkot ko talaga at hindi na ito mauulit pa nga. Kaya nga agad kong kinuha si Tina pa at ibuburol ko na ng maganda mga katol upang masilayan na niya si San Pedro asap. At itratry ko pang buhayin si Tina pa mga katol. Pinindot-pindot ko siya at baka mabuhay pa pero wala na talaga siya. At binigyan ko na siya ng magandang burol mga katol. At ito na nga lang mga natitira kong isda mga katol. Yung blue, red ulit and bakit naging basura to mga katol? Nadugit naman tong isa mga katol. Ano nangyayari sa isda ko? Saan ka ba nagsuot? Bakit naging ganyan ang itsura mo? Nagmukha kang basura. Kaya naman kinabukasan inaunang pumunta si Katulin sa aking mga isda at may napansin nga siya, yung mukhang basura ay patay na mga katol. Ay di na siya nakasurvive mga katol. Hindi ko alam kung bakit. Nagkasakit yata siya mga katol. Kaya hanggang dito na lang muna mga katol ang aking video at ako muna ay mag-move on sa aking dalawang isdang nawala. Babu, bye-bye. Yata ne!